sa inyong lahat. Ako si Binibining Rizal Joy Marbit, ang inyong tagapag-ulat para sa paksang teoryang constructivism at ang pagtuturo sa Pilipino. Narito ang ating layunin para sa pag-aaral na ito. Una, maunawaan ang kahulugan ng teoryang constructivism. Pangalawa, mapahalagahan ang teoryang constructivism sa pagtuturo ng asignaturang Pilipino. Bago ko simulan ng aking talakayan, nais ko munang malaman ang inyong mga ideya patungkol sa pahayag na ito mula sa akda ni Mr. William Butler Yeats. So, ayon sa pahayag na ito, ang pagtuturo ay hindi pagpuno ng balde, ngunit pagsindi ng apoy. Ano ba ang nais ipahiwatig ng pahayag na iyon? Mahusay. So, base sa inyong mga naging kasagutan, ang pagtuturo ay isang malaking o mahalagang pundasyon upang mapalawak ang ating mga kaalaman sa mga bagay-bagay. Lalo na 'di ba sa paaralan na kung saan ang mga guro ang nagsisilbing daan o ating gabay para matuto. Subalit, yung mga natutunan natin na yon ay hindi lang dapat natin isinasaisip, kundi isinasabuhay. Ito'y magiging gabay or daan upang mapaunlad ang ating mga sarili na maaari nating maibahagi sa kanila. At sa pamamagitan nun, ito'y nagiging isang parang apoy na lalagana hindi lang sa ating sarili kundi maging sa ibang tao. Ngayon, dumako naman tayo sa kahulugan ng salitang teorya at constructivism. Ano nga ba ang salitang teorya? Ang teorya ay tumutukoy sa mga simulain o prinsipyo ng mga tiyak na kaisipang kailangan sa paglikha ng malinaw at masistematikong paraan ng paglalarawan o pagpapaliwanag sa isang bagay. Base dito, ang teorya ay nagbibigay ideya na makakatulong upang lubos nating maunawaan ang mga simulain ng isang bagay. Karaniwan itong ginagamit sa mga akademikong sulatin tulad ng pananaliksik or research. So, kumbaga, ang teorya ay para siyang may isang malaking papel pagdating sa pagpapalawak ng ating mga kaalaman upang lubos na masolusyonan ang isang problema. Ang salitang constructivism naman ay ayon kay Brother Arahe at Jones, ika-22, ang constructivism ay pagbuo ng isang kaalaman batay sa pag-unawa at nangangailangan ng aktibong pakikilahok sa pagbuo ng kahulugan. Sa constructivism ay bumubuo tayo ng kaalaman batay sa kung ano ang nauunawaan o naiintindihan natin. At sa pamamagitan din ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao ay nakakabuo tayo ng panibagong ideya o kahulugan. Kumbaga, yung mga dati na nating alam o yung mga kaalaman natin ay nadadagdagan at naibabahagi din natin sa ibang tao. Dumako naman tayo sa teoryang constructivism. Sa teoryang constructivism, ang mga mag-aaral ang siyang tagabuo ng kanilang sariling pagpapakahulugan gamit o sa tulong ng kanilang mga dating kaalaman at karanasan. Ito'y kanilang nagagamit at naiuugnay sa mga gawaing pasalita man o pasulat. Sa teoryang constructivism, ang sentro ng pagkatuto ay ang mga mag-aaral. Bumubuo sila ng sarili nilang pagpapakahulugan gamit o sa tulong ng kanilang dating karanasan o kaalaman. Halimbawa na dito ay ang pagsagot ng question or ng mga tanong. Si student ay nasasagutan niya ang isang question dahil may knowledge na siya dito o naranasan niya na ito. So ngayon, atin namang alamin kung ano ang mga teorya sa constructivism. Una ay ang cognitive development ni Jean Piaget. Ayon sa kanya, pinaniniwalaan niya na ang isang tao ay nakabubuo ng kahulugan kung may
interaksyon ito sa pagitan ng kanyang karanasan at ideya. Sa cognitive development ni Jean Piaget, ito ay nakapokus sa development ng pag-iisip ng isang tao sa kung paano niya pinoproseso ang impormasyon sa bawat yugto ng kanyang buhay. May mga pangunahing konsepto ang cognitive development. Ito ay ang schema, assimilation, accommodation, at equilibration. Ang schema ay paraan ng pagproseso ng impormasyon. Bumubuo tayo ng kaalaman batay sa mga nakikita o nadidinig natin sa ating paligid. Halimbawa dito ay yung bata na nakita niya sa isang litrato ang larawan ng isang aso. So, ang pagkakaalam niya, ang aso ay may 4 na paa, may isang buntot at mabalahibo. Sunod naman dito ay ang asimilasyon. Ang asimilasyon ay ang mga bagong impormasyon at kaalaman na nakuha ng isang bata sa paligid niya at isinasama niya sa unang kaalaman na natutunan niya. Ihalimbawa natin dito yung halimbawa natin kanina na kung saan ang pagkakaalam ng bata sa aso ay mabalahibo, may 4 na paa at may isang buntot. Ngayon, may nakita siyang pusa. Tapos, tinawag niya itong aso kasi parehas ng katangian nung aso. Kumbaga, dito sa asimilasyon ay yung dinadagdagan lang dito yung unang kaalaman ng bagong kaalaman. Sunod naman dito ay ang accommodation. Ang accommodation, ito ay pagbabago o pagpapalit ng mga dating natutunan sa bagong natutunan na mas katanggap-tanggap at mas tama. Sa parehas pa rin nating halimbawa kanina, nung sinabi ng mama niya na yun ay pusa at hindi aso, ay dun pumapasok ang akomodasyon. Kumbaga, yung paniniwala ng bata ay itinama ng mama niya na hindi lahat ng nakikita niya sa nahayop sa paligid niya na may kaparehas na katangian ng aso ay aso na ang tawag. So dito sa accommodation is ginagamit na o ina-apply na yung mga bagong natutunan kumpara sa mga dating kaalaman. So yung bata is matatawag niya na pusa yung hayop kaysa sa aso dahil in-apply niya na yung bago niyang natutunan. Sa equilibration naman, habang sumusulong ang mga bata sa pamamagitan ng mga yugto ng pagpapaunlad ng kognitibo, mahalagang mapanatiling balanse sa pagitan ng pag-a-apply ng dating kaalaman at pagbabago ng pag-uugali upang ma-account ng bagong kaalaman. Ngayon naman, dumako tayo sa 4 na yugto ng cognitive development. Ito ay ang sensomotor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, at formal operational stage. Dito sa yugtong ito, pumoproseso ng impormasyon ang mga bata batay sa kanilang o sa pamamagitan ng kanilang senses. Yung paraan ng pag-iisip nila ay nakabatay sa kung ano ang nalalasahan, nahahawakan, nadarama, o naririnig nila sa kanilang kapaligiran. Halimbawa dito ay yung mga bata na agad-agadang umiiyak kapag hindi nila nakikita yung mama nila. Kasi ang pagkakaalam nila, ang ibig sabihin nun ay wala na. Isa pa dito yung mga batang umiiyak. Tapos kapag binigyan sila ng gatas ng mama nila ay agad silang titigil. Sunod naman ay ang pre-operational stage. Ito naman ay mula ika-2 hanggang ika-6 na taong gulang. Ang katangiang tinataglay ng bata sa ganitong edad ay language development, paglalaro at pagpapanggap. Dito sa yugtong ito, nagsisimula ng matutong magsalita ang bata. Nagsisimula na rin silang mag-isip symbolically. Ibig sabihin, nakokonekta nila o marunong na silang magsabi kung ano yung mga nakikita nila. Halimbawa dito ay ang paglalaro nila ng teacher-teacheran, doktor-doktoran.
Sunod naman ay ang concrete operational stage. Ito naman ay mula ikapito hanggang ikalabing isang taong gulang. Ang katangiang natataglay ng bata naman dito ay natututong mag-isip lohikal. So, ibig sabihin, sa ganitong edad ay natututunan niyang malaman kung ano ba yung tama at mali. Sunod naman ay mapaglihim. Pangatlo ay nababawasan ang focus sa kanilang sarili. Ang panghuli ay ang formal operational stage. Ito naman ay mula sa ikalabing isa hanggang ikalabing dalawang taong gulang pataas. So, dito naman, ito na yung mga kakayahang mag-isip, lohikal at kritikal. So, sa yugtong ito, mataas na ang pag-iisip ng mga tao. Kumbaga, imbis na pantasya ay mas nakikita na nila yung realidad ng mundo. So, yung mga issue ay napapag-usapan na. Dumako naman tayo sa isa pang teorya sa constructivism. Ito ay ang socio-cultural learning theory ni Lev Vygotsky. So, ayon sa kanya, mahalaga kung paano nakikipag-ugnayan sa mga nakakatanda at sa mga kaibigan para makabuo ng kahulugan sa pamamagitan ng zone of proximal development. Dito naman sa socio-cultural learning theory ni Lev Vygotsky ay binigyan din niya ang importansya ng pakikipag-ugnayan o pakikipag-interaksyon. Ayon sa kanya, nakakakuha tayo o nakakabuo tayo ng kaalaman base sa pakikipag-ugnayan natin sa mga tao o lalo na sa mga nakakatanda. Kasi 'di ba, sila yung mas maraming experience kumpara sa atin. Kaya mas marami tayong natututunan sa kanila. Mayroong tatlong stages ang zone of proximal development. Una na dito ay yung 2 zone na matatagpuan sa pinakagitna ng bilog. So, ito yung mga kakayanan ng mga bata na magawa na hindi nangangailangan ng tulong ng mga nakakatanda. Halimbawa dito yung pagbubukas ng biskwit o kaya naman ay yung pagbubukas ng bag. Sunod dito ay yung zone proximal development. Ito naman yung mga kakayanan ng mga bata na nangangailangan ng tulong ng mga nakakatanda. Halimbawa dito yung pagtali ng sapatos at iba pa. Ito yung sunod dun sa 2 easy zone. Sunod naman yung 2 hard zone. Ito naman yung hindi talaga kayang magawa ng mga bata kahit na may gabay o may tulong ito mula sa nakakatanda. Pinalawak pa ito ni Jerome Bruner at iba pang psikologista sa pamamagitan ng instructional scaffolding. Ano nga ba ang instructional scaffolding? Ang instructional scaffolding, ito ay proseso kung saan ang mga guro ay nagdaragdag ng mga suporta upang mapahusay at mas malinang pa ang pagkatuto ng mga mag-aaral. So dito sa instructional scaffolding, kumbaga may mga ginagamit na strategy o estratehiya ang mga guro para mas lalo pang maintindihan ng mga estudyante yung nililesson o tinatalakay nila. Halimbawa dito ay yung pagtatanong sa mga mag-aaral, pagbibigay ng graphic organizer, feedback at mga suggestion. So sa pamamagitan nito, mas nalilinang pa yung kakayahan ng mga mag-aaral. Nalilinang pa yung kanilang pagkatuto. Imbes na tatatak lang sa kanilang isipan. Bakit nga ba mahalaga ang constructivism sa pagtuturo ng Pilipino? Una, ang mga guro ay nagiging facilitator o tagapagdaloy ng kaalaman upang mahimok ang mga mag-aaral sa mga kasanayan na dapat nilang malinaw upang makabuo ng bagong kaalaman batay sa kanilang pangangailangan sa tulong ng interbasyong ibinibigay ng guro. So, sa constructivism kasi, yung mga mag-aaral,
sila yung bumubuo ng sarili nilang pag-unawa o ng kaalaman. So, kumbaga, ang pagkatuto ay nasa sa kanila. Sa teoryang constructivism kasi, ang focus ng pag-aaral ay nasa mga mag-aaral. Ang guro ay nagsisilbing facilitator o tagapagdaloy lamang ng kaalaman. Ibig sabihin, hindi lahat ay itinuturo ng mga guro. Hahayaan nilang tuklasin ng mga estudyante ang bagong kaalaman upang nang sa gayon ay mapaunlad ang kanilang kritikal na pag-iisip o ng iba pa nilang kakayahan. Ano-ano nga ba ang mga kasanayan na maaaring malilang na mga mag-aaral kung gagamitin ito ng isang guro sa kanyang pagtuturo? Una, napapaunlad ang kasanayang interaksyon. So, sa pamamagitan ng pakikipag-interaksyon o aktibong pakikilahok ay yung communication skill ng isang estudyante ay nahasa o nadadagdagan, tumataas. So, mas nagiging confident siya na ipahayag ang kanyang mga karanasan o mga dating kaalaman. Sunod naman ay ang pakikipag-ugnayan, pagpapalitan ng puro-puro at karanasan. So, sa pamamagitan ng aktibo nating pakikilahok ay nagkakaroon tayo ng ugnayan sa ating kapwa. So, dahil dito ay maaaring madagdagan yung kaalaman natin sa mga bagay-bagay. Gayon din sa pagpapalitan ng puro-puro at karanasan. So, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng puro-puro o karanasan, nakakabuo tayo ng panibagong ideya. At ang huli ay nililinang ang kritikal na pag-iisip. Ang kritikal na pag-iisip ay isang mahalagang kakayanan na maaaring taglayin ng isang estudyante o ng mag-aaral. Dahil dito, mas nauunawaan nila yung mga bagay sa kapaligiran nila. Mas alam nila kung ano yung tama o mali at nakakapagdesisyon sila ng mas mabuti. Yun lamang at maraming salamat. Naway marami kayong natutunan mula sa akin.